tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Magandang gabi sa inyong lahat. Isang malaking balita ang yumuway sa gitnang silangan ngayong araw na ito. Sinuspinde ng bansang Iran ang kanilang napakahalagang negosasyon sa United States. Ang hakbang na ito ay bilang marahas na protesta laban sa patuloy at lumalawak na opensiba ng militar ng Israel sa bansang Lebanon. Ayon sa ulat, ang desisyong ito ng Iran ay lalo pang magpapakomplika sa mga diplomatikong pagsisikap na wakasan ang digmaan. Kinumpirma ng semi-official news agency ng Iran na tasnim na opisyal ng ititigil ng kanilang negotiating team ang pakikipag-usap at ang pagpapalitan ng mga dokumento sa pamamagitan ng mga tagapamagitan o mediators. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng matinding lamat sa ugnayan ng Tehran at Washington na umaasang makakamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng diplomasya bago tuluyang sumiklab ang mas lalo pang madugong digmaan. Samantala, nagbabala si Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf sa kanyang katapat sa Lebanon na si Nabih Berri. Hayagan niyang sinabi na posibleng gumanti ang militar ng Iran kung magpapatuloy ang walang humpay na pag-atake ng Israel sa Lebanon. Binigyang diin niya na seryoso ang Iran sa kanilang mga pagsisikap na pigilan ang karahasan at handa silang tumayo laban sa tinatawag nilang rehimeng Zionista ngayon. Hindi rin nagpaligoy-ligoy ang Ministry of Foreign Affairs ng Iran sa kanilang opisyal na pahayag. Tahasan nilang isinisi sa United States ang direktang responsibilidad sa mga paglabag sa kasunduan ng tigil putukan laban sa Iran. Bukod dito, binigyang diin ng Tehran na ang Washington ang nagbibigay daan sa mga brutal na pag-atake at paglabag na ginagawa ng puwersa ng Israel laban sa soberanya ng Lebanon sa mga nakaraang araw. Sa kabilang banda, mabilis na nag-post si dating Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump sa kanyang sariling platform na Truth Social. Sinabi ni Trump na nagkaroon siya ng napakaproduktibong pakikipag-usap kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at sa mga kinatawan ng Hezbollah. Nilalayon ng mga pag-uusap na ito na palamigin ang tensyon at maiwasan ang tuluyang pagbagsak ng diplomatikong linya sa pagitan nila. Idineklara pa ni Trump na walang anumang sundalong Amerikano ang ipapadala sa Beirut at ang mga puwersang papunta na roon ay pinabalik na. Ayon sa kanyang pahayag, sumang-ayon umano ang mga kinatawan ng Hezbollah na ititigil ang lahat ng pagbaril kapalit ng pangako na hindi sila aatakihin ng Israel. Isang pansamantalang kasunduan na inaasahan ng marami na magtatagal upang maisalba ang mga inosenteng sibilyan sa rehiyon. Kinumpirma naman ng Embahada ng Lebanon sa Washington ang mga ulat na ito. Sa kanilang opisyal na pahayag, tinanggap ng Hezbollah ang mga kondisyon ng panukala ng Estados Unidos para sa magkabilang paghinto ng mga pag-atake. Ito ay nakikita bilang isang mahalagang hakbang upang mapigilan ang tuluyang pagkawasak ng kabisera ng Lebanon at ng mga karatig na rehiyon nito sa timog na kasalukuyang nakakaranas ng pambobomba. Sa ilalim ng iminungkahing kaayusan, ang mga pag-atake ng Israel sa katimugang bahagi ng Beirut ay ganap na hihinto. Bilang kapalit, iiwasan din ng Hezbollah ang paglulunsad ng anumang uri ng pag-atake laban sa teritoryo ng Israel. Ang paunang tigil putukan na ito ay pinaplanong palawakin sa mga susunod na araw upang masakop ang buong teritoryo ng Lebanon at maibalik ang kapayapaan sa buhay ng mga mamamayan doon. Gayunpaman, mabilis na nagpahayag ng pag-aalinlangan si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa pamamagitan ng social media platform na X. Nagbabala siya na kung hindi hihinto ang Hezbollah sa pag-atake sa mga lungsod at sibilyan ng Israel, muling pupasabugin ng Israel Defense Forces ang mga target ng terorista sa Beirut. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng napakarupok na kalagayan ng kasunduan sa pagitan ng dalawang panig. Idagdag pa ni Netanyahu na habang nagpapatuloy ang mga diplomatikong pag-uusap, ang militar ng Israel ay patuloy na magpapatakbo ayon sa plano sa katimugang bahagi ng Lebanon. Ang walang humpay na operasyong militar na ito ay patuloy na nagdudulot ng matinding pangamba sa komunidad ng mga bansa na nag-aalalang baka maging mitya ito ng mas malawak at mas madugong digmaang panrehiyon na mahirap nang pigilan pa. Bilang tugon, nagbabala rin si Ebrahim Azizi, ang pinuno ng National Security Commission ng Iranian Parliament. Sinabi niya sa X na ang patuloy na pag-atake sa Lebanon ay magdadala ng matinding kahihinatnan para sa rehimeng Zionista at sa mga puwersa ng Estados Unidos sa rehiyon. Binigyang diin niya na handa ang Iran para sa isang mabilis at malakas na tugong militar kung sakaling magpatuloy ang agresyon ng kaaway.
Sa kabila ng matitinding pahayag na ito mula sa Iran, nag-post muli si Trump na nagsasabing nagpapatuloy pa rin ang mga pag-uusap sa mabilis na bilis kasama ang Islamic Republic of Iran. Ang pahayag na ito ay tila sumasalungat sa naunang anunsyo ng Tehran na nagpapakita ng magulong takbo ng impormasyon at diplomasya sa likod ng mga saradong pinto ng pamahalaan habang patuloy na nag-aagawan ng impluwensya ang magkabilang panig. Sa isang maikling panayam sa telepono sa NBC News, inamin ni Trump na hindi siya formal na napaalalahanan tungkol sa desisyon ng Iran na suspindihin ang negosasyon. Gayunpaman, sinabi niyang okay lang sa kanya kung ayaw na nilang makipag-usap. Ayon sa kanya, mas magaling pa nga makipagnegosasyon ang Iran kaysa makipaglaban at hindi niya alintana kung matatapos na ang talakayan dahil marami na umanong daldalan na nangyayari. Nilinaw din ni Trump na ang paghinto ng pag-uusap ay hindi nangangahulugang magpapasabog agad ang Amerika ng mga bomba roon. Sa halip, pananatilihin ng Estados Unidos ang kanilang mahigpit na blockade sa rehiyon habang nagpapasya sa iminungkahing kasunduan upang pahabain ang tigil putukan na napagkasunduan noong unang bahagi ng Abril ng kasalukuyang taon na naglalayong limitahan ang pagpasok ng mga armas sa bansa. Ngunit ang pinakamalaking banta ay nanggaling sa ulat ng Tasnim kung saan isinasaalang-alang ng Tehran ang ganap na pagsasara ng Strait of Hormuz. Ito ay isang napakahalagang ruta ng barko na nagdadala ng malaking bahagi ng supply ng langis sa buong mundo. Ang anumang pagharang dito ay tiyak na magdudulot ng matinding krisis sa ekonomiya at enerhiya sa buong daigdig na maaaring magpahirap sa maraming bansa sa mundo. Kinumpirma ni Esmail Gaani, ang pinuno ng Quds Force ng Iran, na ang patuloy na operasyon ng Israel sa Lebanon at Gaza ay magtutulak sa tinatawag nilang Axis of Resistance na harangan ang Bab el-Mandeb Strait. Ang mga armadong grupo ay handang kumilos upang gawin ang sitwasyon ng trapiko sa katubigan na maihahalin tulad sa krisis sa Strait of Hormuz na magiging malaking dagok sa pandaigdigang kalakalan sa dagat. Dahil sa mga banta na ito sa mga pangunahing daanan ng barko, mabilis na tumaas ang presyo ng langis ng higit sa $6 bawat bariles sa pandaigdigang merkado. Ang takot sa kakulangan ng supply ay nagdulot ng pangamba sa mga mamumuhunan na nagpapakita kung paano direktang naaapektuhan ng sigalot sa gitnang silangan ang ekonomiya ng bawat bansa, kabilang ng ating bansa dito sa Asia dahil sa mahal na petrolyo. Sa aspetong militar, nagpalitan na naman ng mga pag-atake ang puwersa ng Estados Unidos at Iran nitong nakaraang katapusan ng linggo. Sa kabila ng mga pagsisikap para sa tigil putukan, ang walang humpay na karahasan sa pagitan ng dalawang bansa ay patuloy na nagpapalala ng sitwasyon na nagpapakita na ang kapayapaan ay tila napakalayo pa ring makamit sa kasalukuyan dahil sa lalim ng galit ng bawat panig sa isa't isa. Kung ating babalikan, nagsimula ang digmaang ito noong ika-28 ng Pebrero na kumitil na sa libu-libong buhay ng mga sibilyan sa Iran at Lebanon, pati na rin ng 13 sundalong Amerikano. Ang patuloy na labanan ay nagbunga rin ng matinding pagtaas ng presyo ng enerhiya sa buong mundo matapos epektibong isara ng Iran ang Strait of Hormuz barking ganti sa mga naunang pag-atake sa kanilang teritoryo. Sa pagtatapos, ang negosasyon para sa isang pangmatagalang kasunduan sa kapayapaan ay nananatiling nakabinbin dahil sa mga hindi pagkakasundo sa iba't ibang issue, kabilang ang hinaharap ng mga programang nuklear at misil ng Iran. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na kaganapan dito sa World News upang magbigay ng tumpak na balita. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at magandang gabi sa inyong lahat.